how to create a signal provider or host account. Yan. So ngayon sa mga mag-a-apply as host, no? Kung gusto niyo mag-apply, yan, punta lang kayo sa WeTrade Social. Lalabas yan, yung tatlong list. Strategy list, my strategy, and current following. So ngayon, kung gusto niyo gumawa ng sarili niyo or gusto niyo mag-apply as host, punta kayo sa my strategy. Dito sa my strategy, dito po kayo gagawa or kung gusto niyo mag-modify tulad nito, pwede niyo i-modify. Yan. Well, mayroon dito yung mga sample ng mga host accounts. Yan, nakalagay dyan yung kung closed na, rejected, and valid. Yung mga valid, yan po yung running na. Pwede nyo na ma-search yan sa strategy list. Okay? Diyan nyo rin malalaman kung talaga bang go through yung inyong application as host. No? Makikita nyo rin dyan kung bakit siya na-reject. Okay? So ngayon, kung gusto nyo mag-create ng mag-apply as host, click nyo lang yung create new. Ayan. So unang lalabas dyan, anong trading account ang gagamitin nyo. So one strategy, one account po tayo. Okay? Hindi pa po pwede yung naka-follower account na tapos i-apply nyo siya as strategy provider host or host. Hindi na po pwede yon. Okay? Pag ang trading account, pag in-apply mo as strategy account lang siya. Hindi mo na siya pwede ring i-apply as follower. Okay? So pagka-click nyo dyan, yan, pag sa makapili na kayo ng trading account, pwede na kayo mag-upload ng picture kung gusto ninyo. Tapos lagay nyo ng pangalan. Yan, Bogart, the trader. Ayan, pwede. Nasa inyo yan. Kung paano nyo ipapangalan yung strategy ninyo. Kasi yan po yung makikilala sa inyo. Tapos lagyan nyo lang po ng konting description. Like, pwede nyo ilagay dyan, yung mga paano nyo i-attract yung mga kliyente or paano nyo mako-convince yung kliyente na mag-follow sa inyo. Pero bawal po maglagay dito ng mga guaranteed returns or meron kayong specific na returns na ilalagay. Automatically, i-reject po yun agad. Okay? Ang ano lang dito, pwede nyo i-describe yung trading strategy ninyo, pwede nyo ilagay dyan kung naka-robot po kayo, pwede nyo dyan i-disclose. Pero, wag po yung may mga ang description is about sa profit, risk or sa risk or guaranteed returns. Okay? So automatically pag yun yung nilagay nyo, i-reject yan. Okay? So hindi na kayo magtataka. Okay? Then once na malagay nyo na yan, ang susunod na dyan is yung strategy fees natin. Okay? Pwede kayong, may option kayo niya kung gusto nyo maglagay ba or hindi. Nasa inyo yan. Pero kung siyempre, gusto natin kumita na extra, di ba? So lalagyan natin ng strategy fees yan. Ayan, may option kayo either profit sharing or subscription fee. Hindi po pwedeng sabay. Kailangan, pipili talaga kayo ng isa. Either lang po sa dalawa na yan. Either profit sharing or subscription fee. Pag profit sharing, settlement period ninyo, ito yung pagpipilian, daily, weekly, and monthly. Percentage ng hatian, 5% hanggang 30%. Okay? Pag subscription fee naman, maximum natin dyan is $5. Okay? Pag sinubukan nyo na maglagay dyan ng 10, okay? Pag magkukulay pula yan, automatic hindi yan magpo-push through. Kasi ang maximum lang is $5. Okay? Once na okay na yan, maset nyo na yan, punta na kayo sa follower setting. Dito sa follower setting, unang-una dyan, how much yung i-require ninyo sa mga followers ninyo para ma-follow kayo. Magkano yung kakailanganin para ma-follow kayo. Basically, yun lang yun. Magkano yung ipapa-require ninyo para makopyahan kayo. Kung $10 ba, $100, 500, 1.5, nasa sa inyo. Kasi mayroong mga strategy provider na medyo malaki yung nare-require kasi malaki yung fund nila. Para at least makakasabay yung pagkopya. Kasi pag masyadong malaki yung fund difference, may chance na hindi mag-open ng trade. Or worse, ma-wipe out agad yung account ng copier. Okay? So, make sure na yung ilalagay niyo dito almost kalapit lang dun sa current na laman ng
trading account ninyo. Okay? Following limits. At dito naman po is ito yung number nung follower na pwedeng mag-follow sa inyo. Kung ilan lang yung pwedeng mag-kopya sa inyo. Ang maximum po natin is 200 kada strategy. Pag let's say umabot na kayo ng 200, na reach na yung limit, no? Ang gagawin nyo na, create na kayong gawa na lang kayong bagong trading account, tapos apply nyo ulit as strategy provider, tapos ganun ulit. At least meron na kayong dalawang trading account na tumatakbo. Okay? Tapos, once na okay na lahat tayo dyan, check nyo lang yung disclosure agreement. Actually, pwede nyo rin naman mag-view yan. Ano lang naman, yan naman po yung mga terms and conditions natin between yung follower and mga strategy providers. Yan. Para at least hindi tayo malilito. Nandyan na rin po yung mga natin, mga risk, mga disclosures. Okay? Once na ma-check nyo na yan, click nyo lang yung create and automatically pag pag okay naman lahat nung nandito, walang negative, mabilis naman siya, almost instant din yung approval niya. Pero pag may nakitang kaduda-duda, possible ma-reject pa yon. Pwedeng ma-pending pa siya ng konti para ma-review and then pag talagang okay, na siya. Ma-valid na siya. Okay? And once na maging valid na siya, pwede nyo siyang ma-search dito sa listahan. Sa strategy list natin. Okay? Tulad nito, nasaan na yung Ayan. Which is nandyan na. Okay? So, naghanap nung kay Sir George. Ayan. Ito yung kanya. And yung pinaka-latest natin. Tama ba? Elerion? Ayan. Ito yung ito yung kanina. Yung share ni Sir George kanina. 8 days. 8 days pa lang guys. Nakaka 3% na. Tama ba 3% na? 3% ba? Or ayun nga, 3%. Ayun, 3%. In 8 days. Makita nyo din dito yung kanyang performance. Magkano na kinita. Ayan. And kung nakapag-withdraw na ba. Okay? So ngayon, punta tayo kung mag-a-apply na kayo as follower, kukopya na kayo ng trade sa kanya. Ayan. Ngayon, kung mag-a-apply kayo as follower, kukopya kayo sa kanya ng trade, punta lang kayo sa strategy list. No? Click nyo yung follow now. Then, click nyo lang itong I understand para mag-proceed tayo sa following setting. Kung paano nyo siya ipa-follow. Ngayon, kung ang fund ninyo is almost the same or talagang equal or dikit dun sa fund ni ni host, no? Yung balance niya para almost the same kayo. I suggest yung ang maging follow nyo sa kanya doon is based on strategy providers trading lots. Kasi ibig sabihin nito, kokopyahin niya lang mismo exactly kung ano yung trade niya. Kung yung lot size, especially the lot size, kung 0.01 lang ba, 0.02, 0.03. Kung ano yung lot size ni host, yun talaga yung lot size niya. As long as yung ratio is 1. Pero kung tinan nyo yan, automatically times 2 yun. Okay? Pero ito, kung ang fund difference ninyo is medyo malaki, or let's say, at least di dapat masyadong malaki talaga eh. Dapat at least 80%, yung pinaka-recommended ko at least 80% lang yung difference ninyo. Yun, pwede kayo mag-fund ratio. Okay? Tapos, dun na papasok, meron kayong magiging option dyan, either sa balance or sa equity. Pag sa balance, yun po yung magiging comparison. Balance ninyo, tapos divided by sa balance ni host. Tapos times dun sa lot size, times dun sa ratio. Tuloy, kung medyo nalilito kayo dun sa formula, pwede naman po itap tong itapat nyo yung mouse nyo dun sa sa exclamation point.
para lumabas yung kanyang uh, formula. Oh, ito. Yan. For example, yung ratio na si net is 2. Nandiyan na rin po yung pinaka-formula niya. Para at least malalaman nyo na ano yung magiging lot size ninyo agad. Dun sa lot, compared dun sa lot size ni host. Kasi pag dito pa lang, at least dito makikita nyo na kung mag-open ba ng trade yung sa inyo. Kasi pag nag-below yung calculation is lumabas is mas lower dun sa micro lot, sa 0.01, automatic hindi mag-open ng trade yung sa inyo. Ganun po mangyayari pag masyadong malaki yung gap difference ng funds. Okay? Same goes pag sa equity. Mas lalo na pag sa equity, mas mabilis ang effect dito sa equity. Kasi dito, pag nagkaroon lang ng medyo malaki, magkaroon ng floating trades, or let's say medyo malaking floating trades, yung si host, automatically, yung sa inyo, mag-iiba din. No? So, there will be a times na pag medyo malaki na yung floating, baka hindi na makasabay yung account ninyo sa kanya pag masyadong malaki yung fund difference. Okay? That's why I recommend kung ano lang, balance. Okay? Para at least hindi agad-agad maapektuhan. Tapos, kailangan, ang pinaka-recommended ko talaga, at least 80%. 80% talaga. Kasi pag umabot kayo ng 50%, yung fund difference niyo, let's say $100, tapos yung fund niyo $50, ifa-follow niyo siya, medyo masyado na kasing dikit. No? Masyadong dikit na yung, or medyo malayo, nasa bingit na, na possibility na hindi na mag-open ng lot size. Okay? Kasi ganito ang mangyayari dyan. Nasaan na yung aking... Try natin mag-calculate mismo dito. Let's say, ang fund difference nyo, $150 sa'yo, divided by 100. Fund mo, your fund, tapos fund ni host. Tapos, ang lot size, 0.01. So, maging calculation po dyan is, fund ninyo, divided by sa host, balance ni host, times yung lot size, times ratio. Yun yung magiging lot size mo. Okay? So, ilan? Magkano ba? Point, 0.5, no? 50 divided by 100 times 0.01 times 1. So, automatically, lalabas dito na, wala na, below na kayo. 0.005. So, di na kayo makakasabay. Yeah? Pag ganyan, no trade na yan. Invalid trade na yan. Mayroon yan, hindi kayo makaka-follow. Kaya that's why at least 80. Kasi pag 80, ginawa niya yan, parang hindi pa nga rin, oh. 80 divided by 100 times 0.01 times 1. Hindi pa rin. Ang lalabas 0.8. So, hindi pa rin talaga. Invalid pa rin. Mayroon yan, times 2 pa kayo ng ratio para lang ma-follow. Para maging 1.6. Tama ba? Ayan. Doon pa lang kayo makapag-open ng trade. Doble. Kailangan doble. Diba? Kailangan, kung ganyang masyadong mababa na yung fund difference, masyadong malaking fund difference, ano na lang, almost equal na lang dapat. Okay? Yan, at least meron na kayong way paano nyo i-computein kung mafa-follow nyo ba yung host or hindi. Okay? Pero pero pag ang pinili nyo dyan is eto, strategy providers trading lots, ganito lang yan. Host lot size times ratio. Yun lang yun. Kung 0.01 lot size niya times ratio, lot size mo na agad yun. Okay? So, ganun lang yun pag dito sa based on strategy providers trading lots. Talagang kopya niya exactly kung ano yung trades ni ni host, regardless kung gaano kalaki yung fund difference ninyo. Actually, ito yung nirecommend ko din kay Sir George dati.
Kung masyadong malaki na yung fund difference, tapos gusto pa rin ni follower na kopyahin exactly kung ano yung trades ni host, eto na lang. Para at least, regardless kung ano yung gano'ng kalaki yung fund difference nila, kokopyahin niya yung lot size pa rin ni ano. Yun pa rin yung susundan niya. Kung ano yung lot size ni host, yun din yung lot size niya. Hanggang sa hindi na, unless hindi na talaga kaya ng account. Doon na yung magkakaiba yun. Okay? So, yun, punta tayo dito sa taas. Nauna na tayo dito sa ano. Profit allocation method. So, meron kayo ditong option. Kung re-reinvest nyo ba, pag magkakaroon na kayo ng, pag na ano na yung settlement ninyo, mabot na kayo sa settlement period, magkakaroon kayo ng ano dito, option kung reinvest ba siya or ita-transfer yung profits sa wallet. Kapag pinili niyo yung profit reinvest, automatically, yan na yung magiging bagong balance ninyo. Yan na yung direct, umbaga tuloy-tuloy na yung pag, ano nyo, pag-copy nyo dun sa host. Pero pag pinindot nyo is transfer profits to wallet, yung kita ninyo after ng settlement, ita-transfer niya sa wallet. Kumbaga matitira na lang sa inyo is yung capital ninyo nung finalo nyo si host. Okay? Any questions so far? Clear naman ba yung aking yung pagkaka-discuss dito, pagkaka-explain? Clear naman po ba or may naguguluhan? Alam ko medyo naguguluhan kayo kasi may computation. Especially pag ano, sa mga trading lots na.